Alright, so itong video panonoorin naman natin to ay mula kay Jason Explanation. So update, Japan muntik na pasabugan ng mga barko ng China. Oh, China-Japan issue. Well, hindi natin to pinatotohanan o pinasisinungalingan mga kapatid. No, do your own research. Tayo ay magbibigay lamang ng komentaryo at reaksyon batay sa ating mapapanood. Pero syempre, wag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Jason Explanation kung bago ka pa lamang mga kapatid at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, wag mo rin kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Matagal nang usap-usapan ang angkinan sa mga teritoryo at ang China ang may pinakamatinding claim sa lahat. Kaya naman hindi maiwasan na magkaroon ng mga tensyon ang mga bansa laban sa komunistang China. Yeah. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang pagpalibot ng mga barko ng China sa isang bansa na nakahanay sa pinakamalalakas na bansa sa daigdig. Pero bago natin yan pag-usapan ay inaanyayahan muna kitang mag-subscribe. Maraming salamat. Alright. Ito ang Senkaku Island, pangalan para sa mga Hapon. Diaoyu Island naman para sa mga taga-China at Piaoyutai para naman sa Taiwan. Kontrolado na ng Japan ang islang ito mula pa noong 1895. Grabe, napakatagal na, 1895. 1895 pa nila kontrolado to. 1970 nang matuklasan na ang islang ito ay napakayaman sa langis at mayaman din sa lamang dagat. Noong ika-15 siglo, ang islang ito ay pag-aari ng kahit sinong bansa. Tinatawag nga ito noong Terra Nullius. Sa Latin words na ang ibig sabihin ay lupang pag-aari ng sinuman. Ayon sa Taiwan, ang islang ito ay inagaw lamang ng mga Hapon at dapat na itong ibalik, gaya ng pagbalik ng mga lupain noong 1945. Ano ang dahilan kung bakit hindi makuha ng China at Taiwan ang isla at nananatiling ito ay kinikilalang pagmamayari ng Japan? Dahil ang islang ito ay kasama sa isang kasunduan sa pagitan ng Japan at United States. Ito ay tinatawag na Treaty of Mutual Cooperation and Security between United States and Japan. Ibig sabihin ng pagdepensa sa mga teritoryo ng Japan ay pagdepensa rin ng Estados Unidos. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ang China at Taiwan ay hindi makaporma na agawin ng tuluyan itong islang ito. Noong 2012, binili ng Japan ang 3 islang sila mismo ang nagmamay-ari. Dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng malawakang protesta sa China. Pinili ito ng Japan para pagtayuan ng mga infrastruktura. Subalit noong 2013, buwan ng Nobyembre, nagulantang ang lahat ng itatag ng East China Sea Identification Zone kasama ang Senkaku Island, kaya ang bawat papasok na sasakyang panghimpapawid ay kailangang magbigay muna ng pahintulot sa China. Diyan sila magaling eh. Yung bigla-bigla na lang gagawa ng mapa at kung saan yung gusto nilang bilugan, yun na yun eh. 1895 nandiyan na daw yung Japan, binili pa rin nila mga tol. At least binili nila kaysa yung inaangkin lang, di ba? Kung hindi, ay pababagsakin ng sinumang papasok dito. 2019, muling kinompronta ng China ang Japan hinggil sa tinatawag nilang Diaoyu. Nagbabala ito na kung hindi bibitawan ng China ang isla, ay magbababa ito ng giyera sa Japan. Subalit sa kabila ng babalang ito ng China, ay hindi natinag ang Japan. Ayon sa Al Jazeera, isa sa mga malulupit yan. Sinabi ng pamahalaan ng Japan na hindi banta ang babala ng China sa kanila. Kung ating matatandaan noong World War II, isa ang Japan sa pinakabihasang militar at kilalang bansa na kumakalaban sa Estados Unidos. Dahil sa tensyon sa pagitan ng Japan at China, pagsapit ng 2020,
Nagpadala ang China ng 3 barkong pandigma kasama ang Liaoning, isa sa pinakamalaking aircraft carrier ng mga komunista. Namataan ang mga barko banda sa baybayin ng Japan Basin, dagat kung saan isang teritoryo ng mga Hapon. Binugaw agad ito ng Japan military, subalit hindi nagpatinag ang mga komunista. So ito ay part na ng history mga kapatid, no? Pinag-aaralan na lang natin, tinutuklas natin kung ano ang nangyari dito sa naganap na to. So hindi ito pagbabalita, no? Hindi ito balita, kundi ito ay pag-aaral sa history. Documented history mga kapatid, at least para maging aware tayo kung ano ang naging aksyon ng Japan dito sa ginawa ng China dati nung pinasok nila to, para at least 'di ba na ikukumpara natin kung ano naman ang ginagawa ng ating gobyerno kapag pinapasok naman yung ating soberanyang kiniklaim natin. Ayon sa kanilang pahayag, magtutungo lamang sila sa Vladivostok, isang teritoryong pagmamay-ari ng Russia, para sa isang joint military. Hindi ito pinaniwalaan ng Japan. Dahil ang kanilang ruta ay padiretso at hindi pakaliwa. Noong Lulusot halos pa kayo, nasa balwarte na ng Japan ang mga Inche, balak sana ng mga Hapon bagsakan ng missile, subalit bigla itong nag-radio challenge na ito ay daraan lamang at walang ibang intensyon. Agad lumihis ang mga barko ng China. Pagkatapos ng nangyaring babala ng Japan, isang kahindik-hindik at gamuntikang mitya ng kinakatakutang digmaan ng dalawang malakas na bansa ang naganap sa araw na iyon. Pagkatapos noon, hindi na muling nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng Japan. Natakot eh. Natakot, hindi na umulit eh, no? Akala nila bibiruin sila ng Japan eh. China at Taiwan, hinggil sa pinagtatalo ng isla. Tuluyan na itong nasa ilalim ng kontrol ng Japan at nagagawa nila anuman ang kanilang nais. Habang sa West Philippine Sea naman, nagagawa ng China ang kanilang gusto. Kung gaya lang tayo ng mga Hapon, posible kayang matakot rin ang mga komunista kung sakali na ang Pilipinas ay magbabala sa kanila. Biruin nyo, no? Napakaliit ng Japan. Pero napakalakas naman kasi niyan. At pagdating sa history mga tol, isa rin to sa naging sakit ng ulo ng US mga tol, no? So, akala nila kaya nilang bulasin itong Japan. So, gumawa sila ng paraan, gumawa sila ng mapa nila kunyari, no? Nagke-claim silang ganyan, may mga nagpo-protest pa dun sa bansa nila. Pero na-warningan sila at hindi sila bibiruin itong Hapon, yun. Tumigil na sila, no? Hindi na ulit yun. Pero dito, tignan mo, anong nangyayari? The more na binibaby natin sila mga tol, ganyan ang ginagawa nila. Ano ang masasabi mo? Sa WPS kasi, gaya ng Sinsako ay sobrang yaman sa langis at lamang dagat. Pero 10 ulit ang yaman ng dagat ng ating bansa kumpara sa Senkaku. Kaya basta mayaman talaga yung lugar na alam nila, na detect nila, pumapasok sa radar nila, aangkin talaga nila yun, no? Nga ganun na lang kung kunin ito ng China at hindi palampasin at hayaang tuluyang mapasakamay ng Pilipinas. O, diba? Etong nakaraan nga lang, panibagong resupply mission natin. Ano nangyari, mga tol? Diba? Ayan. Ano tayo eh? Masyado tayong maluwag, no? Hinahayaan lang natin sila at nasanay na sila ng ganun. 6 na taon mo ba naman babyhin eh? Diba? So ikaw, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa video na napanood natin? Pinag-aralan lamang natin ang nangyari nitong history, pero again, hindi natin pinatotohanan o pinasisinungalingan itong ating napanood at narinig. Do your own research mga kapatid. At pwede kayong mag-comment sa ibaba, pwede kayong magbigay ng inyong reaksyon. At syempre wag niyong kalimutan i-like itong video natin at paki-subscribe na rin si Jason Explanation. Hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.